Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang Ay, komentaryo. nakamute ako, pero Teo diretso sa Marte, punto. sorry. Maraming kuro-kuro. May Sorry tiwali, po, sorry may po, totoo. nakamute Dito, ako, sorry. sa puntong diretso tayo. Punto. Shout out Diretso. Allen Valencia, Teo Marte, Allen Valencia, Yuki Sawaki. Isa pang magandang nangyari dito sa pagdeklara ni Sara, sa halip na makita yung lakas nila, mas na-expose yung kahinaan nila. Ha? Oh, mga kabunyog, mga kababayan, nung nagdeklara si Sara, mas na-expose yung nila, weakness. Bakit? Oh, sino ba ang magiging vice president nila? Sabi ni Robin Padilla, Amy ako. Girl power. Sara at Amy. Ay, ang tawag nila dumi. Bakit dumi? Duterte, Amy. Sabi nila, ayaw namin sa dumi. Oh, di ba? Marami kaagad ang pumosisyon laban kay Amy. Si Panelo, sabi ni Panelo, wag, ayaw sa Amy. Si Bongo na lang o kaya si Padilla. Oh, ganon din yun sabi ni Jimmy Bundok. Si Jimmy Bundok, DDS yan. Ha? Sabi ni Jimmy Bundok, dapat Duterte, Sara, Padilla. Oh, mayroon naman iba nagsasabi, hindi. Dapat Sara Marcoleta para makuha natin ang iglesia. Oh, di ba? So ibig sabihin ngayon pa lang nagkaka-crack na sila. Nakikita mo na yung crack sa kanila eh. Pag si Amy ang kinuha ni Sara, marami ang madidisgruntled na mga DDS. Kasi ayaw na nilang marinig yung Marcos. Panatiko na sila sa pagka-Duterte, galit sila sa Marcos. So, kahit anong sabi ni Amy na iba naman ako sa kapatid ko. Kung galit kayo sa Marcos, sa kapatid ko yon, ako iba naman. Hindi. Hindi masikmura ng mga DDS na ang ikakampanya nila, Duterte Marcos. Natatawa ako sa DDS eh. Nakukuha niyo mga kabunyog. Sobrang diehard nila na to the point na ayaw talaga nila kay Amy. Ang rason lang nila, ayaw nila kay Amy dahil ayaw nilang mangampanya ng Duterte Marcos. Galit na galit sila sa Marcos tapos mangangampanya ka Duterte Marcos. Nakuha niyo mga kabunyog, mga kabayan. Oh, kaya ngayon pa lang ang nangyari na i-expose yung crack sa loob. Pag pinilit ni Sara na ang kandidato niya ay si Amy, maraming nagre-react. Ha? Oh, ito namang si Amy, talagang ipipilit yata ni Amy na siya ang maging running mate ni Sara. Sabi niya, matagal na kaming tumatakbo niyan. Magkasama kami niyan. To the point na grabe na ngayon ang atake ni Amy sa kanyang kapatid. Grabe na ang atake ni Amy sa kapatid niya. Ha? Halos hindi niya na ituring na kadugo ang kanyang kapatid. Bakit ganun ang ginagawa ni Amy? Para siya ang kunin na vice president ni Sara. Ang problema, kahit gawin niya ni Amy, marami ang ayaw sa kanya. Sila Panelo, Jamie Bundok. Ang karamihan ng hardcore na supporters ng DDS ayaw kay Amy. Bakit ayaw nila kay Amy? Ayaw nga nilang mangampanya ng Duterte Marcos. Ha? Oh, yan yung mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sa sitwasyon ngayon, maganda dito na nagdeklara ng maaga si Sara kasi nai-expose yung crack sa loob ng Duterte. Ha? Nakikita mo na kaagad eh. Oh, yung iba gusto nila Padilla. Padilla daw sila. Oh, ang nakita kong nagpadilla si Panelo, nag-post, Padilla sila. Oh, si Jimmy Bundok, Padilla din. Oh, kaya lang mukhang si Sara, Amy. Oh, kaya lang kung Duterte, Amy, o Dumi. Ay. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan ang nangyayari ngayon. Kaya itong pagdeklara ni Sara, mas na-expose yung crack sa loob. At saka, kung titingnan mo ngayon, ang maganda din diyan sa pagdeklara ni Sara, yung administrasyon, naghahanda na rin ng risk box sa kanya. Linagay na sa NBI si Tony Milvin Matibag, ay pro-Duterte yan. Maraming alam yan sa Duterte, dating Secretary General ng PBB Laban. Tapos din yan, Cabinet Secretary ni Duterte. So maraming alam yan. Tapos linagay sa NBI. Anong ibig sabihin yan? Boom. Di ba? Tapos si Benny Abante, congressman sa pro Marcos yan, nagposisyon na. Sabi niya, gagawin ko ang lahat para hindi manalo ang Duterte, hindi makabalik sa pwesto. Sabi ni Congressman Benny Abante. Ibig sabihin, tumitigas na ngayon yung mga pwersang Marcos, yung kampo ni Marcos, dati hindi naman yan ganyan sa Duterte. Ay ngayon, Alexander Carmen, tumitigas na yung mga Marcos. Yung pro Marcos sabi nga ni Congressman Benny Abante, tinatawagan ko yung mga kapwa ko kongresista. Bakit kayo matatakot kay Sara? Sabi niya. Hindi kayo dapat matakot kay Sara. Dapat kumilos tayo, sabi niya, para hindi yan manalo. Oh. Kaya ngayon, itong impeachment na ito kay Sara Duterte, makikita natin dito, magsasanib pwersa dito lahat ng pwersang laban kay Duterte. Yung mga leftist, yung mga dilawan, kakampings, liberal, pati yung kampo ng Marcos, magsasanib pwersa dito sa impeachment. Sino ang nag-file ng impeachment kay Sara?
Ang nag-file ng impeachment sa kanya na una, Makabayan Black. Ang pangalawang nag-file yung mga liberal, saka Magdalo Akbayan. Ang pangatlong nag-file simbahan at civil society. Ang pang-apat na nag-file yung mga pro-Marcos na mga kongresista, sila Benny Abante, Paulo Ortega. So ibig sabihin, nagsasama na ito dito sa impeachment kay Sara. Nagsasanib pwersa na sa impeachment kay Sara. So hanggang na yan sa 2028. Sa tingin ko, yung alyansa na yan laban dito sa impeachment laban kay Sara, yan na rin yung tuloy-tuloy na yan hanggang sa 2028. Mga kabunyog. Kaya ang maganda dito sa impeachment ni Sara, ang maganda diyan sa impeachment, yan ang siyempre sa impeachment. Sino ang papapil diyan sa impeachment? Yung mga Makabayan Black, leftist yan. Sila yung sa first impeachment complaint. Yung liberal at Akbayan Magdalo, second impeachment complaint. Yung simbahan at civil society, third impeachment complaint. Yung mga pro-Marcos. Kailangan tayo. Fourth impeachment complaint. So, para ma-impeach si Sara, yung apat na yan na persa, magsasanib persa lahat yan. Magsasanib persa yan. At habang patapos ang 2027, yung samahan na yan, lalakas pa yan. Hanggang na yan sa 28. Kaya ang maganda sa impeachment ni Sara, masusolidify ang lahat ng anti-Sara. Masusolidify. Mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, pag nasolidify yan lahat ng anti-Sara na yan, talo si Sara sa 2020. Kaya maganda yan. Maganda itong impeachment na ito. Mahuhubaran si Sara kasi ilalabas si Madriaga. Ilalabas yung mga bank accounts ni Sara. Sa kanidigong. Pagkatapos, pag na-ano si Sara, itong mga persang itong nagsasama-sama, total, nagsama-sama na kayo sa impeachment ni Sara, di magsama na rin hanggang eleksyon. Maganda. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Pumapabor ang mga nangyayaring ito. Kaya kahit ang gusto kasing mangyari ni Sara, kutin yung mga kongresista hindi niya matatakot ang mga kongresista. Bakit? Pag nakita ang suporta ng tao sa impeachment niya, pag nakita ng mga kongresista yung talagang baho ni Sara, yung bank accounts niya, yung ano ni Madriaga, yung kumbaga napag-usapan pa lang kasi sa Kamara dalawa, yung mga confidential funds. Pero pag lumabas yung bank accounts ni Sara, malulula siguro kahit mga kongresista malulula sa pera na kinurakot nila Sara. At saan makikita yan? Sa bank accounts. Pag linabas yung bank accounts na yan, siguro ang mga kongresista maano sila. Pag hindi sila bumoto sa impeachment ni Sara, sa kabila ng nakita na nila ang garapalang korupsyon ni Sara dahil sa mga bank accounts na yan na makikita, ay maano sila sa tao. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yan po ang mangyayari sa susunod na mga araw. Kaya maganda naman at si Sara ay nagdeklarang tatakbo sa 2028. Lahat ng mga persang anti-Sara ngayon nagkakaisa. Lalo dito sa impeachment niya. Okay? Mga kabunyog, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan. Mas mabilis, 8 minutes lang. Salamat, attorney. Ayan po mga absat. At least nakadalawang topic ta kay attorney. Shoutout po sa mga bagong pasok. Elvira G, Saint Benedict. Shoutout sa inyo. Guys, baka hindi pa naglalike yung iba sa inyo. Baka naman. Like po tayo. Alright, next topic.